ginagawa ko yung sa BIR. Yan. For the month of April. So, ngayon, May 23 na. And na-cancel yung client ko today. So, ngayon, pagkagising ko, naalala ko to ginawa ko na kasi baka hindi to umabot sa deadline itong sales na ine-encode ko. And ngayon, mag-multitask na lang ako. Kasi thank you din pala sa mga nakamiss sa akin and sa mga nag-aabang ng vlog ko. Sa mga nananatili and sa palagi pa rin nandyan, nakabantay and napapadaan. Hindi ako magsasawa magpasalamat sa inyo. Kami ngayon ng problema sa akin, salary ko, yung mga inuhulugan kong benefits ko, may something pa ako doon. Hindi kasi ako na-under dun sa name ng company na pinapasukan ko. Yung isa lang na benefits ko yung sumablay kasi yung nag-encode nun or nung naggawa ng akin, nilagay niya ako as a self-paying. Though, hindi naman kasi ako dapat na self-paying. Under din yun dapat. Or kahati ko yung company na pinapasukan ko. So, may mga hindi pa napaplansya or na naayos sa ganap sa akin. Pangit lang. And minsan naiisip kong lumipat. And yung sa good news ng friend ko, yung friend ko si Rosalie, sales associate na siya, kaya hindi ko rin nga siya nakasama kahapon. And yun, gusto rin magtrabaho rin ni Daisy. So, gusto ko naman si Daisy magkaroon ng trabaho and gusto ko siyang makatrabaho, yun nga. Ang kaso, ayoko siyang dalhin dun sa trabaho ko, although, oo, masaya siya, may part na okay, may part na masaya, may part na malungkot, boring. Yun. Ayokong mangyari sa kanya yun kasi kung ako kailangan ko ng pera, siya mas lalo niyang kailangan yun dahil anak niya, especially yung inaanak ko, yung panganay niya, kapag nag-high school siya or nag-grade 3, grade 4, grade 5, dumadami yung mga pangangailangan ng bata. So, ako gusto ko, syempre si Seiya, yung anak ni Ate Juliet, yun, yung parang pinakakapatid ko na, yung pinakananay ko na si Ate Juliet. Si Ate Juliet, kung hindi din dahil sa kanya, sa kakapush niya sa akin, or kaka-recommend niya, oh, magaling to, ganyan. Malaking pasasalamat ko kay ate kasi dagdag feedback yun sa akin Kumbaga parang yung papasukan ko, hindi na sila magtataka na or mapapaisip, masipag ba to, magaling ba to, or something, diba? Kasi proven naman yun sa sa trabaho ko nung nasa government ako. Wala akong late, wala akong absent, and about do sa work ko, okay naman. Although di mo rin
mapipigilan or kumbaga parang hindi mo rin masasabi yung mga time kung kailan ka papalya. Kasi wala namang perfect na tao, diba? So, yun. Thankful ako doon kay ate. And ang dami kong balak doon sa mga taong nakatulong sa akin, doon sa mga taong nag-push sa akin na magaling ako, na kaya ko yon. Kasi ako, wala akong confidence sa sarili ko. And especially kapag magsisalita ako ng fluent na English. Oo, minsan magaling ako sa written. But pagdating dun sa verbal, tapos kaharap ko na yung mga manager na naka-tuxedo, naka-corporate, kumbaga parang dumodoble yung kabog ng dibdib ko sa sobrang kaba. Pero if ever na natanggap na ako, nandoon na ako, okay na sa akin lahat, napakadali lang. Kasi masasabi ko na oo, fast learner ako. And depende din dun sa mga taong nagtitrain sa akin kung paano nila ako tinrain. Kasi kapag yung tao magaling, hindi ko sila dinidisappoint or kapag meron akong something or meron akong gustong tanungin, yun yung mga bagay na alam ko na possible na ma-encounter ko, and gusto ko bago ko siyang ma-encounter, meron na akong idea, alam ko na yung gagawin ko, yung mga ganun. So, kumbaga, ako yung tao na hindi pa nangyayari, pero iniisip ko na possible siya, as in na pwedeng mangyari. So, para if ever, halimbawa, supervisor yung nagtuturo sa akin, halimbawa, busy siya, and nangyari nga yung totoo, na nangyari yung mga tinanong sa kanya, hindi ko na siya hanapin dahil nasagot na niya eh. And mahilig ako mag-take down notes, mahilig ako magsulat. Sa nakikita niya sa corkboard ko, napakadaming nakatikit na papel. Kasi, yun ako eh. Gusto ko lahat ng information naka-indicate. And hindi lang yung as in na nasa utak ko lang siya. Kasi possible din na sa sobrang dami ng ginagawa ko, makakalimutan ko siya. Ito oh. Tapos magmumultitask nga ako. Mag-i-edit ako ulit ng mga videos ko nung mga nakaraan pa. So April 9 natapos ko na siya, and thank you din dun sa mga nag-first comment. Thank you sa inyo. And ginawa ko kasi nag-marathon ako. Pag nag-marathon ako sa isang channel lang muna, tinapos ko na yung kay Ate Perfecta, kay Ate Ann, tinapos ko na siya. Kasi buong May nyo, hindi ko pa siya napanood. Pero yung mga kalahati nung April, dun ako sa labas nag-rent para panoorin siya. So, kada nagre-rent ako sa labas, siguro mga isang vlogger, dalawang vlogger lang yung napapanood ko nun. Tapos, pinilit kong tapusin yung buong April nyo. Pero hindi ako makapag-comment kasi kapag nagko-comment ako, ikot lang siya ng ikot, tapos hindi naman na siya nag-send, nagta-try again siya. So, minsan baka ma-spam ako sa inyo, yung paulit-ulit yung message or yung reply ko. Doon ako nag-rent noon sa labas, guys. So, hindi ko siya as in sinadya na marami talaga akong na-reply sa inyo na paulit-ulit. Hindi ko siya sinasadya kasi nakalagay kasi siya sa akin na try again. So, ako naman si click try again, try again. So, may mga ilan ako nakita din doon sa mga reply ko sa mismo channel ko na nagdoble-doble din yung mga message ko. So, ngayon, ginagawa ko, ini-erase ko siya, yung mga nagdoble. Yan yung mga ko na. Tapos, minsan, kapag natapos ko na yung isang, yung buong April nyo, yung buong May nyo, guys, ngayon, tinatapos ko na. Pag natapos ko na yung buong May ng isang vlogger, pupunta ako sa subscription kung sino yung nag-upload ng current, let's say, nakahapon, May 22. Nag-upload ng Running Man si Mr. Deo. Yun, dun ako na-stop nun, hindi ko siya natapos. So, ngayon, i-continue ko siya. Yan si Kuya Judenhon. Yung Running Man, hindi ko alam yung Running Man, naku-curious ako kung ano yung Running Man. Kaya gagawin ko, papanoorin ko muna si Mr. Deo at si Kuya Juden. Kasi, Juden versus Mr. Deo nakalagay eh. So, curious ako kung ano yun. Then, ngayon, marami pa sa mga vloggers yung hindi ko napapanood. Pero, okay lang kasi para ako nanonood ng movie. Na, yung alam nyo yun na hindi na ako mabibitin na, ay, bitin, isa pa, gusto ko ng isa pang vlog nila, yung ganun. Diba? So, ngayon, ayan, ang dami ngayon na papanoorin ko. Ewan ko lang kung di pa ako maloka dito, diba? Tapos ngayon, kay Ate Mavi, konti pa lang yung napapanood ko sa kanya nung pumunta lang sila ng Bataan.
Pero yung pumunta sila sa next location, yung sa isa pa nilang, kung saan pa sila next na nagbakasyon, yun yung hindi ko pa napapanood. So, ang dami ko pang hindi napapanood. Tapos, kay Ate Jojo's Journal, hindi ko pa siya nadadaanan. Si Abril Mayo, hindi ko pa rin nadadaanan yung kanila. Konti pa lang yung mga nadadaanan ko. Minsan naman pa, pasulpot-sulpot yung current na mismo yung pinapanood ko sa inyo. Yan. Tapos, magmula na nagka-internet ako, ginawa ko, nagbasa ako ng mga message sa FB, chinek ko yung FB page, yung Instagram ko, yan. So, yun. Ayusin ko lang to tapos update ko kayo mamaya. Ang dami ko ng daldalo. So, meron pa akong 2 minutes. Itatry ko masara siya ng 15 minutes, guys. So, yun. Mamaya na lang. Ayan, guys. So, dito nanonood ako ng mga vlogs and nagre-reply din doon sa mga napapadaan sa vlog ko. At yan, pati sa FB naka-open ako and nag-upload na rin ako ng sa akin. Then ito yung sa sales na ini-encode ko. Yan. Ito siya. Bali ang routine ko pag ganun eh. Then dito, binaba ko yung monitor at nanonood ako ng. So yan, nandito ako ngayon sa sahig. Yun. Ito na yung ginagawa ko. Ito lang gagawin ko maghapon, guys. Ayun, guys. So, nakahaligo na ako. At mukha pa rin akong haggard, diba? So, ito lang yung pangit dito kasi kapag pawisin ako, lalong times 2 yung pagiging haggard ng itsura ko. At alas 3 pa lang ng hapon. So, nakaabang din ako dito sa channel 2. Yung sa doble cara nanonood ako. Tapos, ayan. Ito yung itsura ng background ko. And yung gagawin ko siguro, dito ako magba-background. Or maglalagay ulit ako ng panibagong curtain. Or yung, ito, gagawin kong pang-background ko. So, hindi ako nakapaglaba ngayon dahil nag-encode ako, nanonood, etc. Diba nga multitask? So, lahat ng mga possible na pwede kong pagsabayin, gawin dito sa taas, gagawin ko na. And, baka bukas, kasi wala akong naka-sked bukas. Sa 27, may naka-sked ako. And 29. Yun na lang yung bukod tangi na pinangahawakan ko na sana ma-push. And yun. Tapos, if ever nawala yung mga bag ko na yung lalaban ko, yung nandito oh. Yung kahon na yan nasa ibabaw. And yung iba dito na nahalo. Yun. Diba nga, sabi ko sa inyo, hindi ako nagtatago ng bag kapag hindi ko pa siya nalalabahan. So, para kasi pagka binuksan ko ulit yung sako bag ko, gagamitin ko yung mga bag na gusto kong gamitin. Gusto ko kasi malinis siya. So, yun. Dito ko na in-end yung vlog, guys. So, sana nag-enjoy kayo. And, ayun. Ito lang yung ginagawa ko lagi. Every time na nandito lang ako sa bahay. And, if ever man na nasa labas ako, nagbablog ako, yun. Na, naman ako, na sasabihan na bawal mag-vlog sa loob ng mall, gano'n, di ba? So yun, hindi rin naman din maaalis yun na talagang bawal nga naman kasi. So yun, sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo. Bye! Maraming salamat sa panonood. I can't stay.